Dumating sa Maynila ang pinsan ni Ursula na si Tracy para magbaksyon at magtrabaho sa Solandro Cafe. Ngunit may daladalang sumpa si Tracy. Kaya nitong makapag-predict ng future lalo na patungkol sa pakikipagrelasyon. Ang problema, puro yung mga negative lang nangyayari sa future ang nakikita ni Tracy at kadalasan kaguluhan ang nagiging resulta ng kanyang mga hula. Tulad na lang ng hulaan niyang isang customer ng Solandro Cafe. Disaster ang naging resulta nito para maging daan at makilala niya si Miko. Si Miko na posibleng makapagpalaya sa kanya sa sumpa kung mahahalikan siya nito sa mga labi. Okay guys, as much as I wanted to stay to finish the movie, I really have to go. Pamamaalam ni Ursula sa mga kaibigan habang tumatayo siya mula sa pagkakaupo sa sopa ng kanyang sala. Why? Saan ka pupunta? Tanong ni Rowena na hindi maalis ang paningin sa TV. Ngayon ang dating ng pinsan kong si Tracy. I will meet her at the airport para sunduin. Sosyal naman niyang pinsan mo. Hindi ba siya pwedeng mag-taxi? Mataray na sambit ni Jupiter ang bading nilang kabarkada. Ay nako, mabuti nang sunduin ko yun. May pagkalukarit yun. Saka mahirap na. Sa akin ibinili ng tiyahin kong babaeng iyon. Tugon ni Ursula habang inaayos na ang sarili. Siya ba yung pinsan mong may supernatural powers? Natatawang tanong ni Rowena. Oo, siya nga. Anong supernatural powers? Takang tanong ni Jupiter. Hay nako, magaling mag-predict yun ng future. As in may pagka-psychic ang luka-luka. Wongga, bulalas ni Jupiter. Baka pwede akong magpahula kung sino magiging boyfriend ko. Unfortunately, pinagbabawalan na siya ng mother niyang gamitin niya ang kanyang psychic powers. Sabi ni Ursula. Abay bakit? Tanong ni Rowena. Kasi nga puros kaguluhan ang nagiging resulta ng kanyang panghuhula. Especially when she meddles with the mothers of the herd. Ganon? Oo, kaya kung ako sa inyo, pagdating dito ni Tracy huwag na huwag niyo siyang hihikayatin gamitin ang powers niya. Kayo rin, baka lalo lang malasin ang mga labs ninyo. Pagbabantang pabiro ni Ursula. Sige nga, lumayas ka na nga nang makapanood kami. Pagtataboy na ni Jupiter sa kanya. By the way, sino bang kasama mong papunta ng airport? Tanong ni Rowena. Sinabihan ko na si Sandro. Uy, si Sandro na naman, panunokso ni Jupiter. Tigilan mo ako ha, pagbabanta ni Ursula. Ayaw pa kasing aminin eh. Sa huli kayo rin ni Sandro na yan ang magkakatulog. Ulit ni Jupiter. Pero kung may hindi nalang narinig ni Ursula, sanay na siya sa panunokso ng mga ito. Lalo pat business partner nga niya si Sandro at dating naging boyfriend na ngayon ay isang matalik na kaibigan na lamang. Sige na aalis na ako, baka hinihintay na ako nun. Ang pamamaalam na niya ng tuluyan sa mga kaibigan. Yun lang at dali-dali nang lumabas ng kanyang kondo si Ursula habang iniwan ang dalawang kaibigan sa loob ng abalang nanunood ng TV. Nagtungon siya sa katapat na kondo na yun at kagad pumasok sa loob nang mapunang bukas ang pinto. Nadat na niyang nasa sala si Sandro at abalang nakikipag-uusap sa phone. Hindi siya kagad napansin ito kaya bahagya niyang napakinggan ang pinag-uusapan ito. Really? Nagustuhan mo talaga ha? I'm glad. Oo, Saturday. Let me see. Sure, I think I'm free. I can't hardly wait to see you too. Sa tono ng pananalita at sa uri ng mga salitang namumutawi sa bibig nito, naramdaman kaagad ni Ursula na hindi basta-basta tao ang kausap nito sa kabilang linya. It was obviously a girl, ang bagong girl na dinidate marahil nito. Gusto niyang mainis, pero ano nga bang karapatan niya? Matagal lang tapos ang kasunduan ni Sandro na hindi muna ito makikipag-date sa iba until such time na handa na itong mag-handle ng relationship seriously. Pero ang tanong, bakit hindi man lamang hinihingi ni Sandro ang blessing niya? O sadyang inililihim nito ang makikipag-date sa ibang babaeng iyon? Pero ang tanong uli, bakit? Bakit kailangan na itatago ni Sandro sa kanya? Nagbuntong hininga si Ursula nang mapasing ibinabayan ni Sandro ang phone. O nandyan ka na pala, ang nakangiting bati nito. O ano, ready ka na ba? Kaswal niyang tanong kahit masama ang loob. Oo, okay na ako. Aalis na ba tayo? Oo, sana eh. Kung wala ka nang tatawagan. Eksahirado niyang mukha. Tila di naman daman ni Sandro ang kanyang pagtatampo. Wala na. Let's go. Bakit kasi hindi ka pa mag-aral mag-drive eh? Ang payo sa kanya ni Sandro habang daan. Drive nito ang bagong model na CBR. Kasing bilis ng pagpapalit ng cellphone unit kung magpalit ng sasakyan si Sandro. Palibhasa ay afford nito at passion talaga ang mga sasakyan. Bakit? Nagsasawa ka na bang maging driver ko? Pagtatry nitong tanong. Hindi naman sa ganun. Kaya lang paano kung may lakad ka at hindi ako available? E di taxi. Mas maganda pa rin kung ikaw mismo ang magdadrive. Hindi ka dependent sa iba.
Wala naman akong kotse ano. Kung gusto mo ihahanap kita ng second hand na mabibili, di bali na lang. Huwag kang mag-alala. I'll find you a fair deal, yung hindi ka masyadong gagastos. Total first time mo palang magdadrive, hindi mo pa kailangang bumili ng brand new. Nagtaas yan ng isang kilay. Bakit ba suddenly parang pili ko you wanted to get rid of me na? What? Takang tanong ni Sandro. Yun naman talaga ang punto mo, hindi ba? Gusto mo na akong magkakotse at mag-aaral mag-drive. Para nga naman wala nang mangungulit sa'yo at naipag-drive ako sa tuwing may lakad ako. That's not what I mean. Umamin ka na. Teka nga, bakit ba parang touchy ka na naman ngayon? Magkakaroon ka ba? That has nothing to do with this. Bakit parang ang sumong? Nakakainis ka kasi. Hey, I'm just trying to help. Natahimik siya. Ang akala ko naman matutuwa ka sa suggestion ko. Malungkot na sabi ni Sandra. Matutuwa? Baka ikaw lang. Di kung ayaw mag-aral mag-drive, di wag. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Pabayaan mo. Hindi na kita hihinga ng ganitong pabor ulit. Tingnan mo to. Hindi naman tungkol doon ang issue Wala naman akong reklamo sa tuwing humihingi ka ng pabor sa akin. And besides, what are friends for anyway? At yun na nga marahil ang kaninis niya. Friends lang tayo. Pero paano pag nagka-girlfriend ka na? Ibig sabihin hindi mo na ako mapapriority. Wait. Bakit biglang napunta sa ganyan ang usapan? Who told you na magkaka-girlfriend na ako? Let's face it, sooner or later it will happen. At hindi niya maunawaan kung bakit parang tinutusok ng maliliit na aspili ang puso niya habang sinasabi iyon. Oo nga, pero pag nangyari yun, may boyfriend ka na rin, I'm sure. Hindi uli nakakibo si Ursula. Kumusta na ba yung kachat mo? What? Ano na nga ba ang pangalan niya? Jake? Noon lang niya naaalala. Oo, sabi mo magkikita na kayo. Hindi na tuloy So, kailan uli ang date ninyo? Bakit ba inaalam mo? We're supposed to tell each other, hindi ba? Pero ikaw, ayaw mo naman ikwento sa akin ang mga escapades mo. Wala pa namang nangyayari sa worth telling. Ngayon pa lang naman ako sumasabak uli sa dating arena. After you cured me at my sickness, remember? Handa ka na nga bang talaga? Kaya nga gusto kong alamin So, sino naman ang bago mo? Saka na ako magsasalita pag confirm na. Ang arte mo talaga. In the meantime, ikaw dapat ang magkwento sa akin about this mystery man of yours. Pwede ba? It's none of your business. Tingnan mo ito, masyadong mahigpit sa impormasyon. Baka naman mabalitaan ko na lang ikakasal ka na ha. Sasakalin kita. Meron naman sa'yo kung ikakasal na ako. Meron na bang plano? It has always been my plan. I see. Ikaw, what about me? Nasa plano naman mga magpakamit. Well, I guess I've learned a lot from you. At tama ka. Kapag mahal mo ang isang tao, you should not be afraid to spend the rest of your life with Sa kanya, natahimik si Ursula. And with that, hindi na uli nabuksan ang usapan patungkol doon. Dahil makalipas lang ilang minuto, narating din nila ang domestic airport. Bakit ba magbabakasyon sa itong pinsan mo? Tanong ni Sandro habang naghihintay sila sa waiting area ng domestic airport. May ginanawa namang kalokohan. Sa katik lang, this is part of her disciplinary punishment. Casual niyang tugon habang palingalinga. Anong kalokohan? Talagang tanong ni Sandro. May psychic powers kasi si Tracy. Sabi ng tita, isinumparaw kasi si Tracy nung bata. Natawa si Sandro. Bakit ka tumatawa? Hindi ka naniniwala. May mga sumpa-sumpa pa ba naman kasi sa panahon ngayon? Alam mo, sa probinsya namin, walang masyadong nagbago. Lahat doon uso pa rin. Well, anyway, hindi ko naman hinahangad na maniwala ka sa kwento. I am just explaining to you. Tracy's problem. Ngayon kung hindi ka interesado, itititigil na lang ako. Hindi, sige, ituloy mo na. So, anong nangyari? Isinumpa si Tracy nino. Basta, may nakaawa yatang mangkukulam ang tita nung nagbubuntis siya. Sinumpa ng mangkukulam na ito si Tracy na anumang gift o talent na magkakaroon si Tracy ay magiging curse instead of blessing. What a curse! At mawawala lang daw ang bisa ng sumpa sa pamamagitan ng true love. Parang fairy tale At heto pa, ayon sa tita, specific daw ang sumpa ng mangkukulam. It has to be a genuine kiss from a man that loves her. Iyon ang makakapagpagaling sa kanya. Pero teka, ano ba yung problema ni Tracy? May supernatural power siya to predict the future. Really? At paano ito naging curse? Di ba okay nga yun? Paano lahat ng hulaan ni Tracy nagugulang buhay? Kasi puro hindi magaganda ang nakikita niya sa future. I see. Kaya pagdating ni Tracy, never kang magtatanong sa kanya about your future nang hindi ka madami sa curse niya. Ako pa, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Good. And besides, ano naman kaya ang posible kong itanong sa kanya regarding my future kung sakasakali? What about the future of us becoming a lovers again? Pero agad ding inalis ni Sandro ang gayon sa isipan. Maya-may, ayun na si Tracy.
Ang bulalas ni Ursula. Tracy, over here. Tawag pa nito sa pinsan. Kagad naman silang nakita ni Tracy. Urs, is that you? Biglang nagtatalon sa tuwa si Tracy at agad na lumapit sa kanila. Napangiti na lang din si Sandro nang makita ito. Hindi lang pala supernatural power meron ito, kundi rin na rin ang kawerduhan. Nakabalanggot at napakalaki sa ulo si Tracy na may mahabang scar pa sa dulo niyon na hinahangin kaya nagsisilbing animo kortina sa likuran nito. Naka-eyeglasses ito na may pakpak ng paniki at ang damit, luminous colors na yellow, green at orange, summer na summer ang dating. Peter na babae si Tracy at mukhang mas bata sa kanila ng itang taon ni Ursula. Sa kilos at pananalita, halatang may pagkakikay ito. Although agad din napunahan ni Sandro na may kagandahang taglay si Tracy. Kagandahang mas lilitaw sana kung babawasan ito ang mga palamuti sa katawan. Nagyakapan pa at nagbeso-beso ang magpinsan ng magkaharap. Ipinakilala ni Ursula sa kanya si Tracy ng formal at sila ay nagkamay. Hindi ka agad binitiwan ni Tracy ang kamay niya. Parang hinigpitan pa nito ang kapit sa kanya at saka napapikit ng mga mata. Tahang napatingin nilang si Sandro at Ursula at nagulat din sa biglang ginawa ni Tracy. May nababibes ako, ang usal nito. Kagad na hinatak ni Ursula ang kamay ni Tracy para mabitiwan si Sandro. Noon biglang naantala ang vibration nito at napamulat ng mata. Nangako ka sa akin hindi mo gagamitin ang powers mo dito. Painita ni Ursula dito. I'm sorry, hindi ko kasi napigilan ang hawakan ko ang kamay niya. Ito. So what did you find out? Tanong ni Sandro nang nakangiti. Something about your future. Bulala si Tracy. But you'd rather not to talk about it, okay? Biglang sabi ni Ursula. Tumango si Tracy. Yeah, you're right. Pero parang nantig ang curiosity ni Sandro. Ano nga kaya yung nakita ni Tracy sa future niya? Sa mga hindi man siya tunay na naniniwalay, parang gusto pa rin niyang alamin.